A pleasant good morning to everyone! Kumusta po kayo dyan? First, allow me to introduce myself. Ako po si Mr. Celestino Espinola. My friends call me SB for short. Supposed to be dapat po Tino ang nickname ko dahil Celestino ang first name ko. And some of my friends told me, hindi naman daw ako matino. SB na lang. Joke lang po. Just like yun, na-invite din po ako rito. Believe it or not, hindi po ako dati naniniwala rito. Inisnab ko po yung nag-iimbita sa akin gamit bahay namin. Sabi ko, wala akong time. Yung negosyo ko po, hindi nyo natatanong, napakahirap na kainan. Grabe, wala talagang time. Pero after 8 to 6 to 7 months, nagulat po ako. Yung nag-iimbita sa akin, nagdadrive na ng brand new Toyota Altis. Ako, 8 taon na sa sobrang trabaho, naglalakad pa rin ako. Curiosity po ang nagdala sa akin dito. Believe it or not, may nakita po ako rito na hindi ko nakita sa negosyo ko. May natutunan ako rito na hindi ko natutunan sa natapos ng kursong engineering. I-share ko po sa inyo yung opportunity nakita ko na hindi nagpatulog sa akin ng ilang linggo. Just in case hindi nyo magustuhan, okay lang po yun. I honestly believe hindi to para sa lahat. Pero kung ikaw yung taong katulad ko na gusto mo yung pangarap mo matupad, bigyan mo ko ng oras, ipapakita ko sa iyo. Para po sa mga taong sawa na sa hirap. Ako po yung taong pinanganak at lumaking mahirap. Ayoko nang tumandang mahirap. Sawang-sawa na ako sa hirap. Para rin po ito sa mga taong may ginito ang puso na may willing tumulong sa kapwa niyang Pilipino. Naniniwala po ako, maraming Pilipino kailangan marinig yung maririnig niyo. Okay? Tuloy po tayo. Ano bang dahilan, SP, at hindi ka nakatulog? Ito po talaga unang dahilan. Maniwala kayo sa hindi? Patay na po yung pangarap ko nung una kong marinig yung negosyong to. Bakit ko nasabi yan? Di ba palagi wala kang pera? Yung pangarap mo, hindi mo na maalala. Pag-usapan lang natin, ordinaryong pangarap na ordinaryong tao, magkaroon man lang ng sariling tahanan para matapos na yung pangungupahan. Guys, pangarap ko pong bahay, maniwala kayo, lumaki no, makita ko yung negosyo. Ang dream house ko po, gusto kong bahay may swimming pool. Guys, libre po mangarap. Yan po yung bagay na hindi na binabayaran, libre po yan. May mga tao ra po, pangarap lang, kuripot pa. Ikaw, kumusta pangarap mo? May pangarap ka pa ba? Pag-usapan natin. Pag may bahay ka ng malaki, pangarap mong kotse. Ano pangarap mong kotse? Ako na pangarap mong kotse, BMW. Bata pa lang po ako, napanood ko yung James Bond. Yung BMW, hindi tinatabla ng bala, kaya gusto ko siya. Joke lang po. Dream car ko po yan. Ano yung pangarap mo? Isa pong sign na wala ka ng pangarap, pag tinanong kita kung anong klaseng kotse gusto mo. Pag sagot mo kahit ano, ibig sabihin yung pangarap mo naglakaw na. Kasi wala pong brand ng kotse na kahit ano. Pangatlo, makapag-travel. Guys, may kasabihan po, sarili Pilipino, sariling bayan, dayuhan. May pangarap ka ba makapag-travel? Pangarap natin magpagbigay ng magandang edukasyon sa ating mga anak. Magkaroon ng malaking savings sa bangko. Ngayon, balik tayo sa katotohanan. Sa palagay mo, sa klase ng kinikita mo ngayon, mabibili mo ba yung mga pangarap na to 2 years from now? How about 20 years from now? Uling tawad po, 50 years from now. Lolo't lolo na tayo, yung pangarap pa rin natin, pangarap pa rin. Gusto niyo po ba yun? Na yung pangarap natin kasama sa libingan natin, hindi matutupad. Guys, nakakalungkot po. Dahil marami pong pangarap sa lupa, hindi natutupad. Dahil sa katotohanan, harapin natin katotohanan. Paumanin po, no? Unahan ko po kayo. Uulitin ko po, hindi to para sa lahat. Naniniwala po kung may 4 na klaseng tao na normally hindi umasenso. Unang klaseng tao, yung taong tamad. Kung ikaw yung taong tamad, definitely hindi to para sa iyo. Pangalawang klaseng tao na hindi umasenso, yung taong makitid isipan. Narrow-minded kind of people. Alam niyo kung sino yan? Normal po yung tao pong makitid isipan, hindi niya yan alam. Kaya ingat kayo. Baka kayo yan. Have an open mind. Pangatlong klaseng tao na hindi asenso, alam niyo kung sino? Yung taong mapagmataas. Yung pride. Alam niyo po ba yung pride? Maraming tao prideful kahit mahirap. Nakakalungkot po. Alam niyo po kung yung pride nakakapagpayaman? Maniwala kayo sa hindi, majority ng Pilipino, mayayaman na. Dahil sa pride na yan. Guys, tandaan niyo po, humble heart is a teachable heart. Be humble. Kaya siguro hindi tayo nabe-bless dahil masyado tayo mataas. Makinig po kayo. Pang-4 na klaseng tao na hindi asenso, alam niyo kung sino? Yung taong ayaw umasenso. Now, let's back to reality. Let's find out ngayon kung nasan tayo para alam natin kung saan patungo yung ating kinabukasan. Ito po yung 4 na klaseng tao nandito sa loob ng mundo ngayon. Sa panahon natin ngayon, you can see yourself one of those people. Okay? Let's just be honest for a while, no? Sabi nga nila, the truth hurts, pero the truth will set us free. Asan ka rito? Ikaw ba to? Ito yung mga tao palaging walang pera.
Palaging ka po sa pera, pero ang dami namang oras. Anong klaseng tao to? Ang tawag namin dito, PT. Ano yan? Professional tambay. O natin pag-usapan yan. Punta tayo sa may pera. Ito medyo may pera, but ang problema, wala namang oras. Anong klaseng tao to? Guys, believe it or not, ito po yung normally. Hindi naman lahat. Majority na may mga negosyo. Katulad po ng negosyo ko kainan. Maniwala kayo sa hindi, 4 o'clock madaling araw, gising na po kami ni Mrs. Nag-iisa namin anak, tulog pa. Pag-alis namin ng bahay, pag-uwi namin ng bahay ng alas 10 ng gabi, tulog na rin siya. Kinilabutan po ako na ma-realize ko, nag-iisang anak ko, nanakaw pa na ibang tao, emotionally. Bakit? Mas marami akong time sa paggawa ng pera kaysa sa kanya. Nakakalungkot po, may mga tao mas maraming time sa paggawa ng pera kaysa sa pamilya. Kasama po rito yung mga nag-a-abroad. Wala po kung gustong saktan, sasabihin lang po natin katotohanan. These people sacrifice their time with their family for the sake of the money. Diba maraming Pilipino ngayon, halos wala ng hope sa Philippines. Kung libre papunta sa abroad, baka marami sa atin nasa abroad na. Tama? Guys, nakakalungkot. Naniniwala po ako na sasakripisyo yung pinakamalagang bagay sa lupa. Alam ba pinakamalagang bagay sa buhay natin? Yung oras natin sa pamilya. Dahil sa pera. Maniwala kayo sa hindi, nung makita ko yung negosyo, bumalik po yung pag-asa ko sa negosyo sa Pilipinas nung nakita ko negosyo, papakita ko sa inyo. Pangatlong klaseng tao. Kung eto drama, eto medyo comedy. Baka ikaw na to. Eto yung tao na kapag tataka, palaging ka po sa pera, pero nakapagtataka, palagi namang busy. Ikaw ba yan? Eto yung tao-tawag nga namin dito, loan doon. Ano yung loan doon? Loan dito, loan doon. Ang gandang dating. Pero madalas, walang datong. Anong klaseng tao to? Okay? Ito po, minsan po, madalas, mga prideful pa tao rito. Sabi ko sa inyo, kung pride, nakakapagpayaman, ang dami ng mayaman. Guys, wala akong gusto saktan. 6 na taon po ako dyan. Ang empleyado po, di ba, kahit anong sipag at syaga, walang nangyari, may nabasa po akong libro. Nagpatatuo sa hinala ko. Sabi doon sa libro, if you only work 8 hours a day as an employee, you only work para In fact, sabi ng libro, you will never get ahead as an employee. You will never be a big financial success as an employee. Hindi ka raw yayaman o asenso pag empleyado ka lang. Ibig sabihin, kung empleyado ka lang ngayon, malabo na yung pangarap mong matupad. Sakit na katotohanan. Guys, nung sumulat ng libro, sinasabi ko sa inyo, sulat ng Amerikano, based on American lifestyle. Punta ka sa Amerika, sa OCW, sweldo mo $1, anong gastos mo? $1 din. Anong punto ko? Guys, ang sabi ng libro, if you want to become financially successful,